Para sa mga hindi nakakaalam at bago lang sa aming channel, kasama ang aking anak at asawa, pati na ang aming tatlong aso, tumira kami sa isang jeep at niyakap ang buhay sa loob nito. Kaanim na buwan pa lamang mula ng aming full-time, natirahan ito at magpasyang iwan ng aming bahay at buhay sa Dasma, Cavite. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang CR situation namin, paano ang kuryente at tubig namin, at kung may bills pa ba kaming binabayaran kahit umaandar naman ang bahay namin. Sa aming journey, hindi lahat pleasing to the eyes ang aming tanawin. Nandiyan na walang sawang kalat sa loob ng jeep at walang katapusang pagliligpit. Ayoko talagang ipakita ang mga ganitong eksena sa inyo noon. Pero isa sa natutunan ko sa buong paglalakbay namin na mas madaling maging totoo kesa pikein ang buhay na meron kami. Kaya mas marami ang gumagabay sa amin kung ano ang dapat namin idagdag, tanggalin at baguhin. Nagkaroon kami ng iba pang perspective na kung minsan nare-realize lang namin dahil sa mga comments nyo. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumusubaybay at nag-iiwan ng comments sa aking mga videos. Ngayong araw nga pala ay tulog pa kami pero bumiyahe na ang bahay jeep. Si Antet ang gumabay kay Ramir kung saan kami pupunta. Siya ang namalengke at siya rin ang nakipag-usap sa paparadahan namin. Habang kaming lahat ay tulog pa, sila ni Ramir ay abala para magkaroon ulit tayo ng magandang adventure sa araw na ito. Morning mga kalibo ko. Kagabi is tabing kalsada tayo natulog. Bago magliwanag is umandar na yung jeep. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung reality ng buhay namin dito sa bahay jeep. Kung nakikita nyo ang likod-likod ko, ayan ay dahil umaandar nga tayo. So pag sa likod kasi matalbo. Pero kahit na matalbo, sarap pa rin matulog para ka lang dinutuyan. Kasi si Jace niya tulog pa din. Ang kagandahan kasi sa amin, hindi kami tumatakbo talaga ng mabilis. As I have said, na nag-pack up kami. Pero kami bisita, si Joe. So meron siya mga things or gamit. And naglabas si Daddy bago kami umalis sa Punta Caba. So may mga sinampay tayo. Walang gamit sa taas. Yung gamit ni Tiko andito sa baba. Yung gamit ni Chris andito sa baba. Yung gamit ni Kuya Ramir andito sa baba. Supposedly, ang gamit ng tatlo ay sa taas. Kasi may storage dapat sila doon. Pero lahat ng gamit nila andito rin sa baba. It's okay kasi nga maulan or may bagyo. Tsaga-tsaga sa loob ng bahay jeep. Sa loob din ng bahay jeep kami natulog kagabi and I'm so sorry. Hindi ko na napakita kasi pagod talaga kami sa maghapon pagpapack up. Kaya hindi ko na na-showcase sa inyo yung tsura namin pag natutulog. Pero para kami sardinas. Ito si Jace tulog. Ayan yung pantulog nila. Eh sabi ni Jace ayaw niya daw yung pantulog na yan kasi mainit daw or pang may aircon. Kaya pinagsuot ko siya ng t-shirt ng daddy niya. Tapos naka-boxer brief lang siya. Tapos kung makikita nyo, umaandar kami. And then, headset to ni Kuya Ramir. Supposedly yung gamit niya ay sa taas. Pero since bago pa lang siya dito sa atin, hindi pa natin siya na-introduce sa taas. Ito ay bag naman ni Jace. Sa bag na yan, nandyan yung kanyang mga notebooks. Sa lababo, kung makikita ninyo, yan ay bag ni Chris. Kasi hindi na siya naka-akyat kagabi. Sinampayan ni Joe. Tapos yung kalat-kalat na yon, kumot ni Iko. Sa totoo lang, tulog pa sila sa sala. Yan yung hinugasan kagabi. Extra tubig namin, may laman niya na malinis. Tapos ayun pa yung ibang sinampay. And then yung other things namin, mga parcels na hindi pa namin ligpit. So kung iisipin mo, ang kalat talaga o ang gulo, ito talaga yung buhay siguro namin. Tapos, maglilinis na naman kami after. Kasi nag-pack up kami, basa pa yung mga damit. Kaya ang dami-dami pang naming sinampay. Nasa sahig si Chris tulog. So, yun lang muna. Mag-tour na lang ako ulit after. Oh, bagising ka na. Gulat ka? Hindi mo alam umandar na tayo? Ha? Mga kalibot, yung sasabi ko sa inyo, no, sa camera kasi parang ang talbo, pero in reality mga kalibot, sarap matulog. Natutulog na naman si
Jace. May nadaanan tayong palengke. Si Daddy is nandun. Wala siya. Ito puro gasgas na itong salamin natin. Yung lumang tint pa kasi ito ng jeep. Huwag kayong mag-alala pag nagka-budget tayo. Papapalitan natin ng tint to. Para mas malinis tingnan sa video. I have an obstacle na kailangang malagpasan. Wow, ang dami natin niligpit na. Ikaw, paglalabas. Electric fan na. Yung inubad mo, ay yung damit mo. Sampay. Station. Sampay mo yan na. Yan pantulog, sampay. Dito? Sa hangar, syempre. Ano? Punta tayo sa falls. Silipin natin. Nilsot tayo ni Jess Ligo, Jess. So ngayon mga kalibot, this is our new area. Pakita ko lang sa inyo pero our adventure will be on our main channel, Bahay Jeep ni Antet. Nakausap mo na dito sa parking. Nakapagpaalam ka na. Kay Arwin, yung anak. Hindi may alam ba? Okay. Para hindi tayo maglilinis ng CR kasi every 2 to 3 days kailangan natin linisin yung ating portalet kasi madami tayong gumagamit noon. Actually, in just a day nga kung minsan kailangan siyang linisin, especially pag nag-LBM. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo na kapag meron namang bahay sa paligid namin is makikiusap na makiki-CR kami. Pero pag nakiki-CR kami, nagbabayad kami. So, sa mga nagwa-wonder, magkano binabayad namin? Meron kaming solar and then meron kaming water storage. Kadalasan kapag malapit kami sa bahay, nakikabit kami ng kuryente. Kasi para yun sa guarantee na hindi tayo mawalan ng supply. There are days, especially now na bare months, maulan, lalakad kami mga kalibot papunta sa falls habang nag-explain ako. And malapit lang dito yung falls. So, kapag bare months kasi, kita nyo naman, basta yung kalsada, maulan. And usually, kapag ganitong panahon, mga kalibot, is hindi ganoon ka-efficient yung ating pag-harvest ng solar power. Wow, what a beautiful place. Ganda ng view. Ganda daw ng view, sabi ng anak ko. Yung nakamalaking t-shirt pa siya. O nga, no, ganda nga. Naka-video ka dito? Vlogging is live. Wow. Oh my God. Ilang minutes lang. Wala pa atang 10. Here is our breathtaking scenery. Wow. For the English ang person. Parang sarap tumalon. Eh, ang ganda. Mga baby namin, no, putik-putik na. Yung kasalukuyan namin na parking. And then, dyan kami lumakad papunta sa falls. So, ngayon magliligpit muna tayo. Dahil ang dami nating kalat. Tapos dito, yung ating mga ito yung ating mga manok. Kulong muna natin kasi takbo ng takbo. So kanina naglakad tayo mga kalibot papunta sa falls. As of the moment is naglilinis tayo. Actually naglinis na kanina. Katulong natin sila Jo, si Chris, si Kuya Ramir, si Pico, si Jace, and then si Daddy. Konti lang yung nalinis natin. Kaya ipagpapatuloy natin. So ito si Daddy. Nagtutulong talaga. Charot. Kasi siya yung, syempre, alam niyo naman, pag bumabiyahe, hindi man siya nagda-drive, pero siya yung navigator natin. So, deserve niyang matulog. Kasi siya yung namalengke, tapos siya yung nag-assist sa pagda-drive natin, and kung saan yung spot na pupuntahan natin. And, of course, siya rin yung nakipag-usap sa paparadahan natin. So, deserve niya namang matulog. And, ito yung ating kalat. Wow. Mamagicin natin yan for today's video. Naipaliwanag ko kanina na kapag may kapitbahay na merong outdoor CR sa ating naparadahan, nakiki-CR kami instead na gamitin ang aming portalet
Since we are 5 adults and 2 kids, kaya 1 o 2 araw lang ay posibleng mapuno agad ito. Kapag nangyari iyon, kailangan natin maglinis ng portalet ng 3 to 4 times a week. Sa mga walang ideya, usually sa mga province ay nasa labas talaga ang CR ng mga bahay, unlike kapag nasa fully urbanized cities na tayo. Nabanggit ko rin na each time makikiparada kami, kahit libre pa yung space, kahit wala pa yung bayad, once na naki-CR at nakikabit kami ng kuryente, ay madalas kaming nagbabayad. Pero before natin pag-usapan kung magkano ang ibinabayad namin, pag-usapan muna natin ang aming electricity consumption habang pinanonood nyo akong maglinis. Meron kaming top 4 na gadgets and appliances na palaging ginagamit. Ang mga kasunod na sasabihin ko ay puro numbers, but don't worry, in the end, i-convert natin siya into magkano ang consumption natin pagdating sa pera para mas malinawan tayo. Meron kaming 3 laptops, one for me, for Rendet, and for our main channel's editor na si Chris, with an average of 60 watts usage per hour each. Pumapalo ito ng 180 watts per hour. Marami kaming fan, pero we regularly use 2 fans in the living room and 2 fans in the bedroom. Each fan ay nagko-consume ng 12 watts. That's why it gives us a total of 48 watts usage per hour. Ang Starlink Wi-Fi naman natin ay 24/7 nakasaksak na merong average usage of 40 watts per hour depende sa weather. That means each day kailangan natin ng 960 watts usable power to use our Wi-Fi nang tuloy-tuloy sa loob ng 24 oras. We have an average of 5 phones sa bahay jeep and it uses 55 watts per hour in total. Other things like water heater, charging of cameras and drones, we don't use and do it every day. Especially sa water heater. Papakulo lang kami sa kalan kapag limited ang supply ng kuryente and ang sobra ay nilalagay namin sa thermos. If i-convert natin ito kung magkano, sabihin na natin na ang lahat ng nabanggit kong main gadgets and appliances ay gagamitin ng non-stop in 24 hours, which is not really the case for bahay jeep, pero i-compute natin for the sake of knowing what is the maximum usage natin in a day. So that will give us 4,320 watts for 3 laptops, 1,152 watts for our 4 active electric fan, 960 watts for our Wi-Fi, at 1,320 watts naman for 5 phones. That gives us a total of 7,752 watts per day or 7.75 kilowatt hour. Sa Meralco, as of September 2023, ang presyo per kilowatt hour ay about 11 pesos and 40 cents. Then that means if dun tayo magbe-base, it's 88 pesos and 35 cents a day. Pero in realistic usage, this rainy season, we only use our laptops an average of 8 hours a day, so that's 1,440 watts only. One fan is only used for almost 24 hours, and the other 3 are running for an average of 12 hours only. That gives us a total of 720 watts. Our phone has an average usage of 8 hours each. That gives us 440 watts in total in a day. And our Wi-Fi will still be at 960 watts per day. Kapag nakisaksak ba kami, does it mean na ang may-ari ng kuryente ay gagastos ng 41 pesos every day? No, kasi meron kaming 400 watts working solar panel sa taas, kasi nasira yung other 400 watts dahil nabagsakan ng buko. Meron din tayong 200 watts portable solar panel. During rainy days, ang average lang na kayang ma-harvest natin na solar energy ay 1,800 watts in total. That means hindi ito enough to cover our rainy season needs for electricity supply na 3,560 watts in a day. Kaya kailangan natin ng external source for the remaining 1,760 watts na kailangan natin na roughly estimated papalo ng 21 pesos. Pero kung walang bagyo, lalo na pag summer, sobra pa sa basic needs ang magiging supply natin even without any external source. O di naman kaya kapag napalitan na ang basag na 400 watt solar panel sa bubong, magiging malaking help ito para hindi na natin kailanganin ng external source ng kuryente. So in a day, kapag nakaparada kami sa isang public space na may malapit na kabahayan, nagbibigay kami sa may-ari ng bahay na kinakabitan namin ng kuryente at sinisiaran namin ng standard na 100 pesos per day. So kung isang linggo kami ay nag-aabot kami ng 700 pesos. Para naman sa aming pagsi-CR, karamihan sa water supply ng mga CR nila ay mula sa poso or sa mga bodies of water, gaya ng sapa or ilog. Merong mga times na kami rin na nag-iigib ng tubig na gagamitin namin sa pagsi-CR sa kanila.
The only time na hindi kami nagbibigay is kapag sa mga LGU kami nakaparada, gaya ng barangay hall, munisipyo, or police station na sila mismo ang nag-offer ng help and assistance sa amin. Nilagay ko muna yung mga bag sa loob. Kasi dapat bag ni Chris sa taas. Laptop bag ni Daddy dapat sa dito. And other things, since hindi pa naman tayo dito magstay siguro, titingnan pa natin. And in a few minutes, magbe-breakfast na tayo. Napakaganda ng walis namin, no? May tinda akong walis. Ang galing yun. Sayang. Check out na yan. Kaso wala magbabalot eh. Cute me. Video, pangit yung color natin. Oh. 170 oh. Kaya nga eh. Joke lang pala yun. It's a prank. Yun na. Nakakapagkarga na. Oh my God. So, gumawa ko ng basurahan namin para later. Actually, yung mga parcel kasi yan, kailangan talaga itupi kasi malaki. Ito is for our outdoor kitchen. Ayan yung mga condiments natin. Basahang maliliit na lalabahan. Nilagay ko sa tabo. Ito ay mga labahin ni Tiko. Ang dumi ng kamay ko. Labahin ni Tiko, ni Jace, ako, at ni Daddy. Tapos, ito yung hugasan nating pinggan. So, itong hugasan nating pinggan ay hugasan natin sa gilid ng ilog mamaya. And then, maglalaba tayo sa gilid ng ilog din mamaya. Pakita ko rin sa inyo mga kalibot na nasa tabing kalsada tayo. You see? And then, ito yung ating solar panel na portable. And, sa wakas, gumagana na ulit yung ating solar panel sa taas. Pakita ko sa inyo gaano ka-efficient. So, ito ay 200 watts. So, ibig sabihin, ang kaya niyang ipasok ay 200 watts per hour. And maximum yun. Pero hindi ibig sabihin 200 watts na talaga yung kaya niyang ipasok. Yun yung pinaka-ceiling. And then we have 400 watts sa taas kasi nabasag yung is 200. And currently, nakikita nyo dito, 191 yung pinapasok niya. So, hindi maaraw, maambon ngayon. So, 400 watts, 191 lang yung pinapasok niya. Tingnan natin yung 200. Bakit gusto mo paampon? So, yung 200 watts, 148. Grabe, ang efficient. Ang efficient ng Bluetti. Kasi sa position niya, tutok na tutok sa araw. Ang efficient niya na 148 para sa 200 watts, no? Ba't maalat yung kape? Maalat yung kape? Malamang kape. Ano malamang kape? Siguro sa pinaglagyan. Tapos dito sa Bluetti natin, 70.92. Nagbabago-bago siya kasi nga maulan. So, 93. Almost half. Or less than half nga kasi 78. Ano ba? Kaloka ka. 111 naman ngayon. So anyway, goods pa din siya. So meron tayong power. Sustainable na talaga yung jeep. Kamusta ka na? Ron chat? Vlogger.